Ako po si Darius Kuyadax. 34 na ako ngayon. Isa akong empleyado sa logistic company at si Sir Castor ang immediate supervisor ko. Halos isang dekada na ang tanda niya sa akin. Nasa early 40s na siya, pero maganda pa rin ang pangatawan. Hindi yung tipong gym body pero makikita mong matikas at disiplinado pagdating sa mga kinakain. Hindi rin siya palakibo sa opisina. Pero kapag nagsalita, pinapakinggan talaga. Hindi dahil sa natatakot kami sa kanya. Katunayan ay mabait siya, soft-spoken. Sa mga okasyon sa opisina, paminsan-minsan niyang dinadala ang asawa niyang si Alwina. Sa unang tingin pa lang, ramdam mong maalaga sa sarili. Nasa late 30s na raw siya pero mas mukha lang siyang late 20s. Magandang hubog ng katawan niya. Maputi, makinis ang kutis. Mahaba ang buhok at lagi mukhang bagong ligo. Simple lang siya. Yung tipong kahit nakasuot lang ng simpleng damit, malakas pa rin ang dating. Nakakayang tingnan siya minsan kasi parang hindi mo alam kung dapat kang mabighani sa kanya kasi asawa siya ng boss ko. Nasa mahigit 10 taon na raw sila mag-asawa pero wala pa silang anak. Nung una, iniisip kong baka desisyon nila iyon, lalo na't may kaya naman sila. Pero habang tumatagal ang pagtatrabaho ko kay Sir Castor, napansin ko yung mga maliliit na bagay. Kapag may usapang pamilya sa opisina, lumalalim ang buntong hininga ni Sir Castor. Kapag may dumadalaw sa opisina na may dalang anak, napapansin kong biglang tatahimik siya. Ang totoo nga niya na hindi ko inaakalang mapapalapit ako sa kanila. Hindi ako pala bisita at hindi naman ako showy sa mga katrabaho ko. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Gabi na yun nang utusan ako ni Sir Castor na dalhin sa bahay nila ang isang mahalagang dokumento para daw mapag-aralan niya sa bahay kahit off namin kinabukasan. Mahalaga daw yun at kailangan na kagad may sa ayos bago dumating ang Lunes. Wala namang kaso sa akin yun kasi parte naman iyon ng trabaho namin. At total naman, halong the way naman ang bahay nila sa inuuwian ko. Pagdating ko sa bahay nila, si Alwina ang sumalubong sa akin. Naka-white blouse siya. Ang bango ng paligid. May niluluto siya at may musika pa sa background. Parang eksena sa pelikula. Pinapasok niya ako sa sala at pinaupo muna roon. At ilang saglit lang ay lumabas na rin si Sir Castor para asikasuhin ang dokumento na dala ko. Pagkatapos ng ihatid ang dokumento sa home office niya, bigla niya akong niyayang magstay muna. Tatagay daw kami. Off ka din naman bukas, di ba? Tanong niya. Tumango ko. Sa totoo lang, gusto ko din naman magliwaliw at maglabas ng konting stress. Kaya sumang-ayon ako sa kanya. Simpleng inuman lang sa umpisa. Tagayan, kwentuhan, tawanan. Si Alwin ay nakupo lang sa isang tabi, pero paminsan-minsan nakikihalo sa usapan namin. Hanggang sa maramdaman kong hindi lang ito basta banding ng amo at ng isang empleyado. Parang may ikinikilo silang dalawa na hindi ko kagad maipaliwanag. Parang may sinasadya silang sabay na tingin. Medyo tinamaan na ako nang sabihin nila sa akin ng totoo. Na matagal na raw nilang pinag-uusapan iyon. Na gusto nilang subukan ng isang bagay na matagal na nilang gustong subukan. Pero hindi nila mahanap ang tamang tao para doon. Na ako raw ang napili nila. At kung papayag daw ako, tutulungan daw ako ni Sir Castor na ma-promote ng mabilis bilang kapalit. Medyo natigilan ako nang sabihin niya iyon. Pero aminado akong tinamaan ako ng ideya. Lasing na ako, totoo yan. Pero hindi lang dahil doon. Lalaki lang ako. At si Alwina, hindi ko kayang tanggihan.
Idagdag pang alok ni Sir Castor na tutulungan niya akong makuha ang inaasam kong promotion. Sa gabing yun nagsimula ang lahat. Walang paligoy-ligoy. Tinanggap kong alok nila at pumasok ako sa mundo na hindi ko inaakalang gugustuhin kong manatili. Ang kasunduan namin ay malinaw. Kami lang ang makakaalam. Walang ibang dapat makaalam niyon. Kung may sumira, tapos ang setup, pati ang promotion ko ay mawawala. Doon nagsimula ang sikreto naming tatlo. Doon din nagsimula ang lingguhang pagbisita ko sa bahay nila tuwing Biyernes ng gabi. Hindi ko alam kung panandalian lang dapat yon. Pero habang lumilipas ang gabi, habang nasasanay ako sa presensya nilang dalawa. Na mga sumunod na Biyernes, pinapadalan ako ng simpleng text ni Sir Castor. Wala nang maraming usapan. Direct to the point. Halos hindi ako mapakali buong araw na yon. Parang may kaba na may halong excitement. Maaga akong natapos sa trabaho at diretso agad sa bahay nila. Pagdating ko doon, parang natural lang ang lahat. Parang routine na hindi pa man nagsisimula ay alam ko na ang mangyayari. Pagpasok ko sa bahay ay ramdam ko ang tahimik na tensyon sa pagitan naming tatlo. Si Alwina, suot ang simpleng blouse na medyo fit sa katawan niya. Si Sir Castor naman ay kalmado lang sa sofa habang hawak ang alak. Mula sa unang tinginan hanggang sa unang haplos, hindi ko alam kung anong gumana sa loob ko. Ang bawat galaw ni Alwina ay parang may ritmo. Hindi ito gaya ng napapanood sa mga pelikula. Sa pagitan ng mga unan, kumot at malamlam na ilaw ng kwarto nila, naramdaman ko ang isang klase ng saya na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa totoo lang, matapos ang lahat, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi pa itong huling Biyernes namin. Pagkatapos ng gabing yun ay doon ako natulog. Kinabukasan, parang normal lang ang lahat. Si Sir Castor tahimik lang. Si Alwina nagluluto ng almusal. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari talaga yon. Pero hindi ko rin maitatangging may parte ng katawan kong sabik na kagad sa susunod na Biyernes. At mula nga noon ay naging parang orasan ng katawan ko. Tuwing Biyernes ng gabi, halam ng isip ko na may dapat akong puntahan. Hindi ko nararamdaman na pauuwihin lang ako sa bahay nila. Parang parte na ako ng tahanan nila tuwing gabi ng Biyernes. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nung unang beses na nagkasama kami. Isang gabi, habang nagkakampi kami ni Alwina, napansin ko ang titig niya sa akin. Parang gusto niyang sabihin na alam niya ang nararamdaman ko, pero hindi niya masabi iyon ng diretsyo. Habang tumatagal, naging komplikado ang simpleng kasunduan. Dumating pang isang punto na kahit hindi Biyernes, tumatawag sa akin si Alwina. Kukumustahin lang daw niya ako. Minsan may papati daw kay Sir Castor, pero pakiramdam ko, dahilan lang niya yun para marinig ang boses ko. At hindi ko na rin itinatanggi. Gusto ko rin siyang marinig. Dumating din ang promotion na inaasam ko. Ilang buwan mula nang magsimula ang lahat sa aming tatlo. Tinawag ako ni Sir Castor sa opisina at in-announce na ako na ang bagong supervisor. Walang ibang nakaalam kung paano nangyari, pero alam kong konektado ito sa kasunduan naming tatlo. Mas malaki ng sahod ko. Mas mataas ng respeto ng mga tao sa paligid ko. Pero kahit umangat ang posisyon ko, hindi ako umalis sa TGIF namin. Lalo pa ako naging abala sa trabaho, pero laging may puwang sa kalendaryo ko ang gabi ng Biyernes. Parang itong gantimpala ko sa buong linggo ng pagtatrabaho ko. At kahit nung nagsimula na ako sa isang seryosong makipagrelasyon sa girlfriend ko noon, hindi nawala ang gabi ko kina Sir Castor at Alwina. Sa loob-loob ko, alam kong mali iyon, pero hindi ko rin kayang tanggihan.
Nung ikasal ako ay akala ko magbabago na ang lahat. Akala ko matitigil na ang setup dahil may sarili na akong pamilya. Pero hindi pala. Bumalik din ako kay na Sir Castor. Parang may magnet na humihila sa akin pabalik. Hindi lang ito tungkol sa physical attraction, kundi parang naging bahagi na ito ng buhay ko, ng pagkatao ko. Si Alwina sa bawat linggo, mas lalo kong hinahanap. Mas gusto ko siyang kasama dahil sa kung paano niya ako pakitunguhan. At bukod pa siguro doon, may nagagawa siya na hindi nagagawa ng asawa ko sa akin. Habang mas tumatagal ay mas lumalalim ang koneksyon ko kay Alwina. At kahit sabihin mong masaya ako sa trabaho, masaya ako sa asawa ko, may bahagi pa rin sa puso ko na naiwan tuwing Biyernes. Isang parte na hindi matutumbasan ng kahit anong tagumpay o tahimik na buhay na may asawa. Kahit sa loob ng bahay ko, minsan nahuhuli ko ang sarili kong iniisip kung anong ginagawa ni Sir Castor at Alwina, kung anong lutong inihahain ni Alwina, kung anong bagong kwentong ikikwento niya habang nagkakape kami kinabukasan. Parang naging dalawa ang mundo ko noon. Habang tumatagal ang setup namin ni Sir Castor at Alwina, hindi nagbabago ang pattern. Parang paulit-ulit na loop ng isang pelikula na gusto mo sanang ipos pero hindi mo kayang stop. Dahil may curiosity pa rin kung ano ang susunod na mangyayari. Tuwing Biyernes nandun ako sa bahay nila, naghihintay, parang parte na ng buhay ko yung gabing iyon. Pero sa kabila ng paulit-ulit na eksena, iba-iba ang pakiramdam ko. May mga gabi na tapos na, okay lang ako. May mga gabi rin na umaapaw ang emosyon at hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang nararamdaman ko. Tahimik lang si Sir Castor. Hindi niya ipinapakita kung ano talaga ang nararamdaman niya sa akin o kay Alwina. Pero minsan, napapansin ko ang mga sandaling parang lumalabas ang pagod niya sa bigat ng sitwasyon. Hindi siya ganong kahilig mag-open up, kaya hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Unti-unti kong nararamdaman na may nagbabago sa puso ko. Si Alwina ang dahilan ng bawat gabi kong paghihintay, ng bawat Biyernes na hindi ko inaabala ang sarili ko sa mga problema sa trabaho o sa bahay. Siya ang gusto kong kausap. Siya ang gusto kong makasama. Ngayon po Kuya Dax, nasa punto na talaga ako ng kwento ko kung saan halos hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Maraming tanong ang bumabalot sa isip ko. Mga tanong na wala pa akong sagot hanggang ngayon. Sa totoo lang, sa dami na nangyayari sa buhay ko, parang hindi na ako sigurado kung tama ba o mali ang lahat ng pinili ko. Alam kong may asawa ako na mahal ko. Kasama ko sa bahay. Kasama ko sa araw-araw. Magkakaanak na nga kami. Magkakaroon na ako ng responsibilidad na kailangan kong tuparin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang tao na unti-unting sumisira sa mga hangganan na ginawa ko para protektahan ang sarili ko. Si Alwina iyon. Siya ang babae na kung saan ako nalilito na kung sino ba talaga ang gusto kong makasama sa buhay. Hindi ko maikakaila na habang tumatagal, lumalalim na ang nararamdaman ko para kay Alwina. Para bang gusto ko siya makasama hindi lang tuwing Biyernes, kundi sa bawat araw ng buhay namin. Sa mga umagang tahimik, sa mga oras na tahimik ang bahay, siya ang gusto kong kausap. Siya ang gusto kong katabi. At ang masakit pa, hindi naman ito lihim para sa mag-asawa. Silang dalawa ay okay pa sa setup na to. Pero sa puso ko, hindi ko na talaga kaya. May bagay na lumalampas na sa kasunduan namin. Paano ko sasabihin kung ano ang tunay kong nararamdaman? Paano ko ipapaliwanag sa asawa ko na ang puso ko ay nahahati na? Na may ibang nagugustuhan na ako at may asawa din yon. Minsan habang nag-iisa ako, naisip ko na siguro mas okay na bitawan ang setup na ito, ang kasunduan namin. Pero paano kung hindi pa pala gusto ni Sir Castor at Alwina na tapusin ang kasunduan namin? Baka bawiin nila kung anong meron ako ngayon. Alam mo Kuya Dax, minsan naisip ko na
Baka natatakot lang ako na mawala ang mga meron ako ngayon. May guilt na sumasalubong sa bawat tagpong kasama ko si Alwina. Alam ko naman ang tama. Alam ko ang mali. Pero hindi ko maiwasan na malunod sa saya na dala niya. At higit sa lahat, hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mawala ang kahit anong meron kami. Kaya Kuya Dax, dito na ako humingi ng tulong. Hindi ko alam kung anong magandang gawin. Kung paano ko haharapin ang sarili ko at ang mga taong mahal ko. Kung paano ko pipiliin ng tama. Ano ba talagang tamang gawin? Yan ang palaging tanong ko sa sarili ko. Natatakot ba akong mawala si Alwina? O natatakot akong mawala kung anong meron ako ngayon na naging bunga ng kasunduan namin? Maraming salamat po sa pagsasaboses ng kwento ko. At sana sa mga makikinig ng kwento kong ito, matulungan niyo ako kung ano ba talagang dapat kong gawin. Willing po akong tumanggap ng sermon ninyo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Darius at ito ang True Confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.